Good day. Ngayon, ang alamin natin ay paano tayo gagawa ng property line dito sa Revit 2024. Mas madaling gumawa ng property line sa Revit in compare sa AutoCAD. Okay, sa AutoCAD kasi, isa-isa natin ginagawa yung command ng line based on the bearings from the title. Okay? Or from the lot plan. But here in Revit 2024, ganito lang ang paggawa niya. So first, click natin ang Massing and Site na tab dito sa ribbon. Then, click the Property Line na command here. Then, there will be a dialog box asking you if you want your property line to be created by entering distances and bearings. It means from the title na meron ka or lot plan, or would you want to create it by sketching. Dito man tayo sa create by entering distances and bearings. So may lalabas ulit na dialog box. Hinihingi sa iyo ang deed data, or sa atin yung title, mula sa title ng mga bearing numbers. So here makikita niyo yung table columns na distance, north or south, bearing, east or west, type, radius, and left or right na direction. So, paano ba natin gagamitin ito? So, magbigay ako ng example na lot bearing na. So, this is from my previous client. Okay. So, ang binigay sa akin ay from the lot plan na, hindi from the title. So, pwedeng from the lot title, i-transmutate nyo muna or i-transpose nyo muna into a table para mas madali nyo makita. Or kung kaya naman ninyong directly i-input na sa Revit, okay lang din naman yon. So, here, nakalagay na yung line, bearing, saka distances. So, from line to 2, ang bearing niya ay north, 6 degree, 26 minute, east, na may distance na 11.11 meters. So, paano natin ilalagay yan sa property line ni Revit? So, tandaan natin, north, 6 degree, 26 minute, east. So, dito natin ilalagay yan ito sa bearing. So, north, tama yung north. Yan. Ilan ulit? 6, 26. So, 6 degree. Tapos, 26 minutes. Okay? Sa direction niya, east. So, tama na tayo, no? North, 6, 26, east. Anong type niya? Line type. Tama yan. Okay. Tapos, ang distance naman niya ay 11.11. Ang gamit kong unit sa aking Revit projects is millimeter. So, yung 1111 ay 11,110. Ayan. So, nagawa natin yung line 1 to line 2. What's next? Insert natin ulit para magkaroon tayo ng another na bearing. Ayan. So, next bearing natin ay south 8333E 1670. Okay. So, input natin yan. Then, so on and so forth. Okay, so kung okay na ito, so double check nyo muna yung inyong mga bearings. Okay. Kung na-double check na ninyo, okay, so line lang siya, hindi siya radius, straight line lang, and papunta siya sa right. Bakit natin nalaman na papuntang right yung direction? Kasi north, east. Okay? Yung first na bearing niya. So, papunta siya sa kanan. Okay, so okay natin yan. And ito ang itsura ng ating lot. So, sa ngayon,
ah, hindi mo pa siya, o temporary pa lang siya, no, na lumilitaw sa ating kasama ng ating cursor. So, bahala kayo kung saan ninyo gustong ilagay. Medyo gitna na placement. Then, click. Okay. So, saan napunta? Hindi lumilitaw sa akin yung property line. Okay. Malamang, naka-hide ito sa aking visibility option. So, para mabago natin yung visibility graphics option, ang command natin ay VV. VV. Okay. So, visibility or graphics override. Okay. Saan makikita yung property line? Under siya ni site. Okay. Under siya ni site. Nakita natin naka-uncheck. So, ibig sabihin kapag naka-uncheck, hindi siya visible. So, drop down natin to. Ayan. Ito si property lines. Kahit naka-check siya dito, hindi naman naka-uncheck o naka-uncheck naman yung site natin, hindi pa din siya magiging visible. So, check natin siya. Ayan, magiging visible na ang ating property line. Hit apply, then okay. Ayan. Ito na ang ating property line. Okay. Next na gagawin natin is palitan natin yung line weight niya. Okay. Paano mapapalitan yung line weight ni property line? Type ulit si VV for graphics option or visibility override. Okay. Dito, pwede natin palitan yung line weight ng ating mga elements, no? So, hindi lang si property line, pati yung walls, yung roofs, yung columns natin, structural one or architectural, yung beams, yan. Pag nakakat sila, or kapag kung yung surface nila, pwede natin palitan dito. So, for this practice, ang kailangan natin i-edit ay yung kapal ng line weight, ng property line. So, under ni line, i-click natin si rectangular box dito, lilitaw si override option. So, click natin si override. Okay. So, si pattern, wag nating override. Okay lang itong double dash line niya. So, next, si color. Okay din naman si color. Ang kailangan na natin palitan ay si weight, si line weight. Okay. Ang kailangan ko na line weight dito is around 7 na line weight. Ayan. Try natin kung kakapal. Ayan. Okay na. Bawasan natin. Gawin natin 6. 6. Okay. And apply. Ayan. So, nagkaroon na ng kapal ang ating property line. Okay. And last na kailangan natin gawin dito ay lagyan natin ng annotation ito. So, dalawang annotation ang gusto ko makita dito sa property line. First is yung bearings niya. Pwede natin ilagay yan na mabilisan lang. Paano? Pwede tayo maglagay through the annotate tab. Okay. Tapos, tag by category. Yan. Nakikita nyo, si tag by category, meron siyang command, which is TG. So, type nga natin, TG. Ayan. So, si tag by category, any category, any elements ni Revit, pwede natin itag. Basta't may loaded ka na tag. Tignan natin, may loaded na tag ba tayo dito? Click. Ayan, tatanungin ka, gusto daw ba natin mag-load ng property line segment tag? Kasi wala pa ako naka-load, no? So, yes natin. Okay. So, hanapin natin sa family, Revit family, sa US folder, yung annotation na iyon. Okay. So, under siya na annotation. Okay. Annotation. Under pala siya ni civil folder, no? Yan. So, under civil folder, piliin natin si M property line tag. Double click or hit open. Kahit ano dyan. So,
na-load na natin siya, no? So, ayan, no? Pag tinatapat natin sa property line, lumilitaw na yung ating bearing and yung distance niya. Ayan. So, tulad ng ibang mga ginagawa natin na command, meron din itong option bar. Okay. Option bar. So, sa option bar, makikita natin dito yung tatlong options, no? Yung leader option, saan siya naka-attach, saka kung ano yung kanyang offset distance. Okay. Pag in-uncheck natin si leader, kasi pag may leader siya, nakikita natin yung leader line. Ayan. Pero kung naka-uncheck iyan, nakapasok siya sa gitna ng property line, itong tag natin. Okay. Pag naka-on si leader, tatawagin kanya kung attach to end. Pag attach to end, ganito yung tsura niya. Okay. Attach to end. So, kumakabit yung edge ng inyong line dito sa property line. Yung leader line. Pero, kung naka-free end tayo, ayan. Okay. So, from the name itself, free end. So, kahit saan, no, hindi siya agad-agad kumakabit yung leader doon sa ating property line. Okay. Pero for this practice, ang kailangan ko ay hindi siya naka-leader. Yan. Gusto ko nakagitna siya. Kumbaga, sinasandwich ng tag itong si property line. So, click, 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 and click. Ayan, so nakaklik na yung ating mga tags. And last na annotation na gusto kong makita dito sa property line ninyo ay itong mga bearings. Ayan. Kasi pag tinitingnan natin, dire-diretso lang siya. Okay. Ang turo sa atin sa design class, kadalasan sinasobrahan natin ito, di ba? Ayan. Ang pinakamadaling way para magawa iyan ay kahit hindi na tayo gumawa ng family, gawa tayo ng detail line. So, mag-DL tayo. DL. Gawa tayo ng wide line, wide line para makapal. Tapat natin sa isa. Sorry. Dapat mag-circle tayo. Circle, wide line. Tapos tapat natin sa isa. Around, gawin natin 200. Yan, 200. Pag meron tayong 200 diameter na circle, next ating gagawin ay gawan natin ito ng group, create group, or GP. GP. Okay. Pangalan natin ay bearings. Ayan. Bearings. Tapos, okay. Ayan. So, meron tayong group, no? Pag meron tayong ganyang naka-hidden line na box na kulay blue, it means ito ay isang group. Double-click natin yung group na ito. Ayan. Pwede nating ma-edit. So, mag-DL ulit tayo. DL for detail line. Tapos, gawan natin ng cross ito, no? So, around from center, tas pataas, gawin natin ng at least, siguro 500. Okay na ito. Tapos gawin natin tong 1,000. Okay. Tapos, rotate, RO. So, naka-center naman siya, no? Check natin si copy. Copy. Tapos, click dito. Tapos, click ng along x-axis. Ayan. So, naka-cross na siya. Okay? Tapos, gawin natin sa cross na ito, ayoko siyang maging wide line. Gawin natin siyang thin line lang. Thin line. Ayan. Okay na. Tapos, hit finish. Or, wait pala. Huwag mo natin i-finish. I-copy na lang natin siya sa mga bearings ninyo. So, click, 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 click,
click, click, click. Ayan, tapos finish. Ayan, so nakompleto na natin yung property line, yung tag, saka yung mga bearings niya. Okay. So itong group na ito, pwede natin gawin is i-copy na lang natin, tapos copy, tapos modify, drop down, align to same place kapag ka nasa ibang mga levels or plan view tayo.